matapos tayong bula-bulahin na naman ng bangag dun sa kanyang tinatawag na State of the Nation Address na ang dapat namang title ay State of the Nation in Action, di ba? Kasi walang ginagawa ang bangag para magbigay lunas sa mga suliranin ng bayan. Dahil ngayon, malinaw na matapos ang kanyang SONA, siya talaga ang pangunahing suliranin ng bayan at ang solusyon para tayo makaahon na sa ating kahirapan ngayon ay mawala na siya sa pwesto. Kapangyarihan pa rin ng mamamayan yan, mag-incitement to sedition siya kung gusto niya, pero nasa saligang batas ang people power. Kaya hindi niya po pwedeng sabihin ang mga nagnanais na mag-people power ay mga kriminal dahil yan po ay nakaukit na sa ating saligang batas. Manigas siya kung siya ay ayaw niyang matanggal sa pwesto, bumitiw na lang siya. Dalawa lang po yan. Matatanggal at matatanggal siya sa pwesto dahil sa kahirapan ng ating mga kababayan or kusang loob na siyang aalis at baka matuwa pa siya. Matuwa pa sa ang Pilipino, ang ilan sa ating mga kababayan kung siya ay kusang aalis at may iwasan na ang kaguluhan. Pero kahapon po, State of the Nation Address. Gayon, sana isa-isahin ko kung ano yung mga kalokohan niya at kabudulan na naman niya. Feeling ko alam niyo na naman yan. Kahit anong sabihin niya, ramdam niyo ang hirap ng pamumuhay. Ramdam niyo yung sakit ng tiyan. Ramdam niyo yung walang pera para magpagamot at pambili ng gamot. Ramdam nyo yung mahal na kuryente. Ramdam nyo yung mahal na presyo ng bilihin. Ramdam nyo yung kawalan ng balor ng piso. So bakit pa ako magsasalita? Di ba? Kayo na ang nakakaramdam dyan. Wala nang dapat sabihin na puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Sinasabi niya, peace and order, ramdam nyo na balik tayo sa panahon bago dumating si Duterte. Lantad na naman ang mga pinagbabawal na droga at lantad na naman ang kriminalidad. Dahil sino naman mga kriminal ang matatakot sa batas, samantalang alam natin, ang presidente mismo ang siyang pinakakriminal dahil siya ang mastermind ng korupsyon sa ating pamahalaan. So hindi na po ako magsasalita kung ano yung mga kasinungalingan sinabi niya sa SONA kasi kayo na po ang nakakaalam kung bakit puro kasinungalingan yan. Di ba po? Ang pag-usapan po natin ngayon, abay, tignan ninyo. Matapos nilang sampahan ang kaso na impeachment si BP Sara, lumabas ang Pulse Asia ratings, no? Pulse Asia survey for the presidential elections. Of course, malayo pa po yan, so talagang wala pang ibig sabihin yan. Pero kung ang nais nila mangyari ay masira ang pangalan ni VP Sara dahil sa impeachment na yan, kabaliktaran ang nangyari. Bakit ko sinasabi yan? Bago po itong survey na ito at bago talaga naisampa ang impeachment, halos humabol na si Leni Robredo. Ang huling survey, bago itong last na survey na ito, 10 points na lang ang agwat ni VP Sara kay Leni Robredo. Kaya nga, kapag siya ay nag-announce na siya'y tatakbo, 5 points na lang, statistical tie na yan. Pero ngayon, anong nangyari? Halos 26% ang naging agwat ngayon, ang lamang ni BP Sara kay Leni Robredo. Lalo pang naging pabor ang publiko na siyang susunod na presidente bagamat siya ay pilit na sinisiraan. At matinding paninira sa kanya. Corrupt daw si BP Sara, kasi kwando meron daw siyang relasyon, kasi kwando hindi ro niya rirespeto si Tatay Digong, no? Lahat na binato nila ang kay Inday Sara. Lahat ang putik binato nila pero walang tumatalab. Bakit? Kasi unang-una si BP Sara, hindi po yan pekeng tao. You get what you see. At wala po yung pretensions na she is perfect, no? Hindi po niya tinatago ang kanyang saloobin. Pag siya galit-galit. At ang taong bayan naman, nung inupakan niya yung sheriff na yon, talagang alam naman nila kung nasa ng puso ni Inday Sara Duterte. Bakit ka nga naman magpapagiba ng mga tahanan matapos ang isang napakatinding kalamidad, no? Na talaga matinding pagbaha sa siyudad ng Davao, no? Kaya lalo tuloy napamahal si BP Sara, bagamat sila ibinabalik at ibinabalik yan. So naalala tuloy ng taong bayan. Kaya nga pala nanapak si Inday Sara dahil doon sa kapakanan ng mga biktima ng bagyo na pinaalis pa sa sarili nilang mga bahay. Pwede namang ipagpaliban yan. So baliktad po ang nangyayari ngayon kay BP Sara kesa sa naging karanasan ni Jojo Binay. Si Jojo Binay kasi yung patuloy ang investigasyon ng Senado, bumagsak na bumagsak. Naku, naalala niyo ba ho? 80% ang talagang survey results ni VP Binay noong mga panahon na yon. Pero dahil hindi siya tinantanan ng Senado sa kanilang mga investigasyon, bumagsak siya hanggang naging number 3 na siya sa eleksyon. Ano ba ang pagkakaiba? Una-una,
may pruweba na nagkaroon ng tagong yaman si BP Binay. At yan nga ay kinunan pa ng drone at ipinakita sa lahat yung mala Disneyland na kanyang farm sa Batangas, no? Eh may ganun ba si BP Sara? Wala. Kasi ang tahanan niya, simpleng-simple sa Davao, ang tahanan niya sa Metro Manila, inuupahan. At saka yung bahay niya, nakarating na ako doon, kinakain pa ng anay. Kasi nga syempre, kung kukuha ka naman ng mahal na bahay na upahan na hindi kinakain ng hanay, eh di mahal. Pero dahil limitado nga ang sweldo ng isang vice president, at tingin ko, kalahati ng sweldo niya as vice president, napupunta na dun sa tahanan niyang inuupahan, eh ang nakuha niyang bahay, eh yung inaanay na, no? Bagamat nasa magandang subdivision. Pero mark my word, inaanay po yan. Miski kunan ng larawan niya na hindi naman sa kanya, eh magtatanong ka, eh pwede namang umupa pa ng mas magandang bahay ang isang vice president. Sa katunayan, pwede naman magkaroon ng official residence ang vice president. Bakit nga ba wala pang vice president's residence? No? Eh sa Amerika, meron po yan. Dapat pabahay natin ang ating vice president. Pangalawa, kasi si VP Sara, bagamat naging mayor ng Davao City, wala kang naririnig na kwento sa mga Davao na kada building na itatayo, meron siyang unit. Walang ganun. Samantalang lantad ang kwento na ganyan kay Jojo Binay. Ay, wag po kayong wag kayong magkakamali. Talagang si Jojo Binay, napakalapit sa aking pamilya. Ang lola ko po at saka nanay ko, inampun yan. Estudyante po yan ng nanay ko sa high school sa Pasay. Eh, awang-awa ang nanay ko kasi palaging antok, palaging gutom, palaging pawis at ang pangit-pangit na maitim. So inampun yan. Pero yung aking tiya, na kapatid ng aking nanay, talagang sinasabi, ba't yung ba diladala sa ating pamamahayan? Mukhang magdanakaw. Pero sa totoo lang, love na love yan ng nanay ko at love yan ng lola ko. Pero yun nga po, may mga chismis-chismis. Sa katagal-tagal na naging mayor si Jojo Binay, na kada may nagtatayo ng building dyan, dapat meron siyang unit na ibinabigay. Wala namang ganung chismis kay VP Sara. So ang importante talaga is, bagamat parehong estilong ginagawa nila, wala naman silang nauungkat na baho kay VP Sara. Kaya hindi tumatalab ang paninira. Instead na tumalab, lalo pang nagpapalakas kay VP Sara ang mga tira ng kalaban niya. Kaya nga ako, sige, ituloy nyo ang tira nyo kay VP Sara para lalo pa siyang lumakas. Tignan ninyo mahigit 20% na ang agwat niya kay Leni Robredo ngayong nagsimula ng impeachment. Kapag pinatuloy nyo pa yan, baka maging 30% na ang agwat, 30 points na ang agwat ni VP Sara kay Leni at kahit magsani-puwersa pa sila ng mga bangag, wala rin mangyayari. May mga nagsasabi, kapag inendurso ni Marcos si Leni Robredo, makakahabol si Leni. Hello? Negative 59 kaya ang Marcos, sa tingin nyo, meron niyang kapasidad para mag-endurso? Kahit sinong i-endurso ni Bangag, lalong hindi iboboto ng taong bayan. Kaya kung ako si Leni at gusto niyang magkaroon ng kahit anong papanong pagkakataon na matalo si VP Sara, ay nako, papakiusapan niya si Bongbong Bangag. Huwag mo kong i-endurso. Dahil ang pag-endurso mo ay kiss of death. Dahil sino ba naman ang boboto sa itang tao na inendurso na alam ng lahat ay bangag at korap? Yung corruption niya sa flood control scam, ngayon na lumabas yan dahil kay Zaldico. Pero alam naman natin na ang dugong Marcos, dugong magnanakaw yan dahil ang ama niya, Marcos Dictator, the senior, talaga namang sinabi ng Guinness Book of World Record, wala nang tatagulo sa pagiging kurakot. Kaya, wag na kayong matakot na kapag nagkaroon ng endurso si Marcos kay Leni Robredo, makakahabol siya. Totoo, ang magiging advantage ni Leni Robredo, yung pera ng gobyerno at saka yung local government units. Well, yung local government units, hindi siya makakaasa dyan. Kasi mga politiko magaling ang radar. Kapag naamoy nila na talagang si VP Sara na ang susunod na presidente, lahat yan susuporta kay VP Sara whether or not sila nag-impeachment. Magagaling yung mga politikong yan. At siya, ang magiging asta niyan, parang hindi nila tinalikuran si VP. Madami nga na talagang napakalapit kay VP, nag-abstain pa doon sa impeachment. Ang buong akala nila, pag nag-abstain, makakakuha pa rin sila ng kwarta. Siyempre, hindi ibibigay ang kwarta sa kanila nang walang yes. Sa akin naman, masama rin yung ginawa ng mga kaalyado na nag-abstain pa. Kasi yan ay nagpapatunay na hindi sila tunay na kaalyado, hindi sila tunay na kaibigan. Dahil nagnanais pa rin silang kumubra ng kwarta sa papamagitan ng abstention. So sa akin, ang tanging mga tunay na maasahan lamang ay yung mga bumoto ng no to impeachment. Dahil yan talaga yung merong mga paninindigan. May mga bayag, lalaki o babae, may mga bayag para sumuporta sa dapat na manungkulan sa ating taong bayan.
So ang magiging advantage lang talaga ng endorso ng Malacanang ay yung pera. Pero yung pera naman, sa tingin ko, tatanggapin ng taong bayan yan. Pero sa huli, iboboto pa rin nila si Inday Sara Duterte. Kasi nga si Inday Sara, hindi nila naintindihan, hindi lang yan ordinaryong kandidato. Dahil napakahirap na naging buhay ng taong bayan sa ilalim ng Marcos Jr., ang tingin talaga nila kay Inday Sara ang tanging pag-asa para makaahon sa kahirapan na ito. Gutom ang taong bayan at wala ng pag-asa dahil bangag na ang presidente. So yan ngayon ang bentahin ni Inday Sara, ang pag-asa na dahil unang-una siya ay nasa tamang pag-iisip, siguro naman meron siyang magagawa para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan at maitaas ang antas na kabuhayan. Yan ang walang presyo, yan ang walang kapantay sa pera. Yung pag-asa na binibigay ni Inday Sara na magkaroon ng mas mabuting buhay sa bawat Pilipino. Di ba po? Kaya naman sigurado ko na ang mga bangag gagawa ng paraan para hindi makatakbo si Inday Sara o di naman kaya wag na magkaroon ng eleksyon. Siyempre, yung plano na hindi patakbuhin si Inday Sara, nakasalalay yan sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, alam nilang mahirapan sila sa 16 votes. Ayan, nagsasalita na ang mga aso ng Malacanang na 14 ay po pwede na dahil yung 3 senador ay hindi naman pwede daw makaboto. Pero ako, naninindigan ako na maski makarating yan sa Korte Suprema, ay talagang hindi naman nila bibigyan ng go signal na 14 dahil malinaw na malinaw, 2/3 votes of all members of the Senate ang kinakailangan para makonvict at mapaalis ang isang impeachable officer. Kung ang proseso ay hindi pagpapasipa sa isang halal ng taong bayan, baka po pwede pa na pumayag ang Korte Suprema na ibaba to 14. Pero dahil ang sisipain nila, ang tsutsugiin nila ay hinalal ng 32 million na wala pang ibang politiko na nakakuha ng ganyang kalaking suporta, sa tingin ko hindi papayag ang mga maestrado ng Korte Suprema. Pero alam niyo ba ho, sabi na aking mga bubuit ha, yung mga baho ng mga justices ginagamit ngayon ng Malacanang para makuha ang boto ng mga justices. Sa ngayon, may isa palang justice silang nahanapan nila ng baho at ginagamit ito. Kaya huwag kayong magtataka kung yung mga dating mga Duterte na mga supporters sa Korte Suprema ay hindi boboto para kay Tatay Digong kasi nga hinanapan sila ng mga baho at tao lang naman sila, no? Pero ako, pagdating dun sa boto na 16 to 14, tingin ko kahit anong baho pa ang mahanap nila sa mga justices, hindi makukuha na konsyensya ng mga justices na pumayag na 14 instead of 16. At huwag kayong mag-alala, mahirap pa rin makuha yung 16 na yan. Kasi 13 lang naman sila ngayon. Sino pang tatlo na kukunin nila? Ang sabi, mga bilyar daw. Pero ako naman, naniniwala ako, mahaba naman ang PC ng mga bilyar. 2 taon na lang naman yung Marcos na yan. So tingin ko, pagtsatsagaan na nila yan. Hindi naman sila makukulong na walang piyansa gaya ng nangyari kay Marcoleta at saka kay Jinggoy. So sa tingin ko, maninindigan na yan, lalaban na yan at hindi ibibigay ang kanilang 2 boto. Eh sino pa bang matitira dyan para makakuha sila ng 3 pang boto kung hindi naman ibibigay ang mga bilyars? No? Wala na akong naisip. Kasi yung natitira talaga, die hard na. O di ba? Si Amy Marcos, yung 2 Cayetano, o si Robin Padilla, di ba? Yan naman ang mga diehard na. Sino pa bang natitira dyan? Sino pa ba yung 8? Amy Marcos, o di ba? Hindi naman makukuha yan. Sino pa ba? Yung 2 bilyar, sinabi ko na, no? Hindi, no? Tapos sino pa ba isa? Hindi ko na maalala isa. Pero mahirap po nila mabuo yung 16. Kaya siguro ang gagawin nila, ibababangan nila sa 14 na sa tingin ko naman, hindi sususugan ng Korte Suprema. Pero mga kaibigan, ang mensahe natin, ha? Minsan nga, kanina lang, may kausap ako, na parang tama daw nga yung posisyon ni BP Sara na wag manawagan na bumaba sa pwesto o tanggalin na sa pwesto si Bangag. Pero ang sabi ko, nung panahon ni Cory, matapos na magkaroon ng snap election at siya ay dinaya, nanawagan talaga si Cory Aquino na bumaba sa pwesto si Marcos. So ang nangyari ay sinuportahan ng taong bayan si Cory Aquino at ayun na nga. Dahil sa suporta ng taong bayan, lumabas ang sandatahang lakas ng Pilipinas na pinrotektahan ng taong bayan sa EDSA. Ang sabi kasi ng kausap ko kanina, hindi raw nanawagan si Cory, hindi totoo yan. Ang aking recollection, at ako naman ay nasa college graduate na ako noong 1986, kakagraduate ko lang sa college, at talagang naalala ko na nawagan na bumaba sa pwesto si
Marcos. Kasi yung mga naniniwala na wag manawagan si VP Sara kay Marcos na bumaba, ay nag-iisip na hindi raw ginawa ni Cory yun. Hindi eh. Kasi tayong mga mamamayan, alam natin, ibubuwis natin ang mga buhay natin kung alam natin kung sino mamumuno. Eh bakit naman na isusugal ang buhay natin kung hindi naman si Inday Sara mamumuno? So sa tingin ko, hindi na aspekto, wala nang issue ng kahihiyan yung ang magsasucceed kung siya'y mananawagan na bumaba si Marcos ay si VP Sara din. Kasi kaya naman hinalal siya as Vice President. Kasi nga kung hindi na kaya talaga ni Marcos na manmuno at hindi naman talaga niya kaya dahil siya ay palpak at siya ay adik, eh talagang si VP Sara ang binigyan ng mandato na magpatuloy. Kaya ako parang hindi ako naniniwala na tama yung argumento na dahil makikinabang ay si VP Sara, wag dapat manawagan si VP Sara. Kinakailangan manawagan pa rin si VP Sara dahil ang tao magpapakamatay hindi lamang para kay Inday Sara, kundi dahil ang Inday Sara ay ang simbolo na kanilang pag-asa ng mas Pero ang huling naging talumpati po ni VP Sara ay tungkol sa ICC. Kakaiba po yan ha. Kasi bagamat kinover nating live yan, eh talagang yan ang kauna-unahang pagkakataon na talagang humingi si VP na gusto niya na magtalumpati tungkol sa ICC. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang buong talumpati niya ay tungkol sa ICC, no? At siya ay nagsalita sa Ingles. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi Pilipino ang kanyang audience. Ang talagang audience niya ay mga maestrado ng ICC at ang mga kasapi ng ICC, no, yung tinatawag na Assembly of State Parties. Napakaganda ng kanyang talumpati. Mula simula hanggang ngayon, dinitalye ni VP Sara kung bakit biktima ng injustice si Tatay Digong. Nagsimula yan doon sa panimula na nagsampa ng kaso ay isang kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes, na ipinakita ni VP Sara ay isang tao na hindi lang mahilig sa coup, kundi isang tao na selective ang kanyang kampanya for good governance. Tinira niya ang tinira GMA, tinira niya ng tinira si Tatay Digong, hindi naman niya tinira ng tinira si Noynoy Aquino na marami ring kasalanan sa taong bayan. At least ako consistent. Pagdating sa extrajudicial killings, talagang una kong pinuna yung pagpapatay ng periodista at saka ng mga aktivista sa panahon ni Noynoy Aquino at sa panahon ni GMA. Kasi sang-ayon naman sa UN, yung extralegal killings, ang definition talaga niyan ay pagpapatay lamang ng mamamahayag at saka ng mga aktivista. Hindi naman kasama yung mga drug war victims dyan, di umano. No? Yan po talaga ang definition ng extralegal killings. At saka yung mga kamatayan na walang due process of law. Pero sa simula po talaga, pati naman si Leila de Lima, inadapt niya yan nung siya'y kalihim ng Secretary ng Department of Justice na ang extralegal killings ay patayan ng mga mamamahayag at saka ng mga aktivista. But in any case, sinimula niya na ang nagsampa ng kaso dyan ay si Trillanes, na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Siyempre, may panahon na nais niya na naging Vice President ni Tatay Digong noong 2016. Siguro talagang nabuisit siya kay Tatay Digong dahil hindi siya napagbigyan at ang kinuha ay si Alan Peter Cayetano. Kaya mula noon ay siya naging kritiko na ni Tatay Digong. Pagkatapos niyan ay yung investigasyon na sinabi talaga ni VP Sara, alam naman ni Tatay Digong yan, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente at nung siya ay matapos na maging presidente at sabi ni VP Sara, hayaan mo sila ang sagot lang ni Tatay Digong na naging sagot niya din sa akin nung sinasabi ko na dapat seryosohin natin itong paglilitis ng ICC, wala na namang jurisdiction ng ICC, paano nila ako malilitis? Yan talaga yung paninindigan ni Tatay Digong, kaya wala talaga siyang hakbang na ginawa. Samantalang nag-iimbestiga na ang mga taga-ICC nung panahon na siya'y presidente pa ha. 2018 po kasi nagsimula itong proseso na siya ay dapat litisin sa ICC kasi may isang Harvard professor na nagsalita sa pamamagitan ng isang artikulo sa Harvard Law Journal na dapat daw imbestigahin ang drug war ni Tatay Digong dahil ito ay isang crime against humanity. Mula nung panahon na yon, ako po ay nagbigay babala na kinakailangan seryosohin natin itong posibilidad na siya ay malitis ng ICC. Sinabi naman niya, ay nako, huwag mong pansinin yan dahil ako naman talaga, pag sila ay nagpumilit, ako ibibitiw sa pagiging miyembro. Bagamat sinasabi ko nga na meron pa rin isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas para
umaksyon ng ICC at alam naman natin ang nangyari na, no, natulog sa kanungkungan yung naunang prosecutor at nagsampa lang ng abiso para mag-conduct ng preliminary investigation sa pangalawang taon ng pagbibitiw. Nakasaad sa Rome Statute at kinakailangan kung magsisimula ng investigasyon ay kinakailangan masampa yung abiso within 1 year pagkabitiw. Tapos, so yan yung dahilan kaya hindi pinapansin ni Tatay Digong. Kasi sabi niya, imposible yan. Dahil ang ICC binuo yan, maski yan ay naging membro tayo, binuo yan kung hindi lang gumagana ang lokal na hukuman. Kaya nga po sinabi rin ni BP Sara at tuloy, no, para tuloy we had a long walk on along memory lane na alam din ni BP Sara nung siya ay Vice President na nalabas-pasok na ang mga ICC investigators. At alam ko rin po yan. Dahil alam nyo naman na may dating connection ako doon sa mga tumatayong biktima ngayon ng mga biktima ni Tatay Digong. In fact, nagkahiwalay kami ng mga abogadong yun dahil nga dito sa kaso ni Tatay Digong. Naniniwala ako na walang pagkakasala si Tatay Digong at hanggang ngayon ako yung maasa na yung abogado ni Tatay Digong samantalang sila, nag-desisyon na sila na gusto nilang ba yung abogado para sa mga biktima. Okay lang po yan. Talagang ganyan po ang buhay abogado, no? At tinuloy niya na yun nga, habang nag-iimbestiga na ang ICC, itong si Marcos Jr. Bangag ay nagsisinungaling, sinasabi na hindi siya makikipagtulungan ever sa ICC in whatever form or shape or nature. No? Samantalang si Boying Rimulya naman, kabaliktaran ng sinasabi. Ako alam ko na talaga na makikipagtulungan ang Marcos Jr. Kaya nga palagi kung sinasabi kita Tatay Digong at ni BP Sara, kailangan paghandaan natin yung kasong yan. Sa katunayan, tingin ko kaya medyo ilag ata sa akin si Tatay Digong kasi talagang parang naibabalik yung mga pagkakataon na paulit-ulit kong sinasabi, kinakailangan PRRD, seryosohin natin itong banta ng ICC, kinakailangan paghandaan, pero nakikinatbalita lang si Tatay Digong, ang sinasabi lang niya wala na silang jurisdiction, hindi sila po pwede umakto dahil ang ating mga hukuman naman ay bukas at gumagana. No? Yan din ang paniniwala ko, pero ako talaga, sa mulat-mula, wala akong tiwala dyan sa mga bangag. Ewan ko ba, miski yung ako'y sumunod kay Inday Sara Duterte sa Unity Team, ang dahilan kaya never ako nagpula kasi alam ko hindi man pagkakatiwalaan. Nasa dugo Nasa dugo talaga ang pagiging diktador, nasa dugo talaga ang pagiging magnanakaw, nasa dugo talaga ang pagiging trahidor. Kaya never ko siyang pinagkatiwalaan. In fact, magko-confess ako ngayon sa inyo sa kauna-unang pagkakataon. Nung kami nangangampanya ni Inday Sara sa Duterte, may mga pagkakataon nagseselos ka ako na parang ako lang ang sumama sa iyo pero parang close ka, kay Bangag, close siya, lalo na kay Martin Romualdez. Alam mo, nung unang panahon nga na kami nangangampanya, parang naliligaw ako kasi wala naman akong kabatak doon sa Unity, kundi si Inday Sara. Pero syempre, mga panahon yun, grabe yung sip-sip sa kanya ni Tambaluslos. No? Sila talaga yung talagang palaging close at nagtatawanan, palaging magkasama. So parang wow, feeling selos naman ako nung panahon na yun. Pero hindi actually selos yun kasi hindi ko naman talaga kabatak yung mga kasama ko sa unit team, lalong-lalo na yung team ni Marcos. Dahil ang pamilya ko at ako, high school pa lang, talagang anti-Marcos na. No? Talagang sumunod lang ako kay BP Sara kasi no, ako'y napasok sa politika, hindi ba ako talaga politiko? Napapagod na ako dun sa mga pagpaplano, pagsiskim ng mga politiko. Kaya sabi ko, pikit mata, susunod na lang ako sa leader ko. At yun nga ay si Tatay Digong at tapos si BP Sara. Anyway, so matapos yung mga kasinungalingan ni Marcos, nagpatuloy investigasyon ng ICC, lumabas na nga yung mga sinasabi ni Zaldico, may 2 million na ilinabas para sa mga investigador, nagkaroon ng wining and dining, at pati yung mga tirahan ay nandun sa hotel ni Zaldico, mga bagay-bagay na hindi dapat ginawa ng ICC. Kasi ang ICC dapat patas nga. Hindi lang naghaharap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal, kundi ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala. No? Pero naging one-sided talaga kasi nga sabi ng mga Marines 18, talagang si Trillanes ang nagsasabi kung sino ang haharapin ng ICC investigators, no, at kung saan. So ano ba naman asahan mo kapag kalaban ni Tatay Digong ang tuturo sa mga investigador kung saan pupunta para sa testigo at para sa ebidensya? Siyempre hindi patas. Tapos linabas din ni VP Sara isang bagay na hindi ko pa nailalabas talaga in a manner na dapat ilabas ko. Ang palagi ko linalabas yung pagiging manyak ng prosecutor na si Santi na, no, ng ICC. Problema ngayon ng ICC, sinong papalit dyan. No?
Ang sinasabi ko dati, yung pagiging manyak, dagok yan sa pagkatao na makakaapekto doon sa integridad na ginawa niya investigasyon laban kay Tatay Digong. Pero ang linabas ni BP Sara, yung hindi ko pa masyado na ilalabas, na talagang nagsinungaling itong si Karim Khan kasi tumayo siyang abogado ng mga biktima ng di umano ng drug war at hindi niya dineklara nung siya na ang naging prosecutor na nag-iimbestiga kay Tatay Digong. Conflict of interest yan eh. Kasi ang conflict of interest sa trabaho ng prosecutor sa ICC ay magbigay ng katarungan at kinakailangan nga tignan ang ebidensya sa pagkakasala at hindi pagkakasala. Siyempre, magbubulag-bulagan siya sa mga ebidensya ng hindi pagkakasala, lalong-lalo na hindi po pwedeng maging kriminal ang drug war to begin with. Kasi yan ay isang balidong state policy. Walang bansa na nagtotolerate sa droga. Yan ang totoo at kaya nga meron pang UN agency para sa pinagbabawal na droga na nakabase dito sa Vienna. Kaya nga nagja-junket ang mga taga-DILG at mga taga kung saan-saan dyan, PIDEA dito sa Austria, nag-attend ng UN conference tungkol sa droga kasi yan ay valid state policy. No? Kaya hindi po pwede maging krimen. Dahil ang krimen naman ng crime against humanity, pananarget sa civilian na dahil sila ay civilian at alam nung nananarget na sila ay civilian. At tinatarget nga sila dahil sila ay civilian. Kung sino man ang mga naging biktima ng drug war, hindi naman sila tinarget dahil sila ay civilian. Tinarget sila dahil nga merong polisiya na labanan ang droga. Hanggang sa ngayon nga, na nakakulong na si Tatay Digo, kinidnap, na hindi sumunod sa proseso ng ICC na dapat iharap muna sa lokal na hukuman, at syempre, yung pagpipilit na may jurisdiction na bagamat ang paghihingi ng abiso sa korte ay sa ikalawang 2 taon na nung tayo nagbitiw na samantalang malinaw sa Rome Statute. Dapat yan ginawa sa loob ng 1 taon. Bakit ngayon lang ginawa ni VP Sara yan? Well, ngayon lang kasi talaga tumindi ang pressure ng Amerika para buwagin na ang ICC. Hindi naman nagsasabi si ICC, si VP Sara na sige buwagin ang ICC. Ang mensahe niya sa mga West, naintindahan ko lagay nyo ngayon, napakatindi ng pressure sa inyo para kayo ay buwagin. Pero lalo kayong lalakas at lalo kayong makakalaban dito sa banta ng Amerika kung kayo magiging patas. At ang pagiging patas nga ay talagang repasuhin talaga ang ebidensya na kinalap na isang prosecutor na itinago ang kanyang conflict of interest dahil siya nag-abogado na sa biktima. Siyempre, hindi natitignan yung mga ebidensya na nagpapakita ng pagkakawalang sala gaya ng ang war on drug is a valid state policy, di ba? Obvious naman yun. Bakit yan hindi ikinonsidera ng prosecutor, no? At saka, tignan din yung estado ng akusado. Pinagkait siya ng interim release kasi daw pwedeng tumakas. Inatutumba na nga. At saka una-unang pagkakataon, binanggit ni BP Sara na meron na mga bed source. So sa akin naman, dahil ako nag-alaga ng lolo, lola, tiyo, tiya, lahat-lahat ng mga kanilang pagkatanda, talagang yung mga bed source, pag 80 anyos na, lumalabas na yan. Kasi nga, hindi sapat ang kanilang paglalakad. Lalo na kung ikaw ay nakakulong. Dahil nakahiga lang si Tatay Digong, nanonood siguro ng TV, natural, magkaka-bed source na yan. So paano siya magiging threat na tatakas, hindi na nga makalakad, natutumba on his own with bed source. Paano pa siya makakagawa ng krimen? Wala naman siya krimen na ginawa to begin with. Paano pa siya makaka-apekto sa investigasyon na hanggang ngayon ongoing? Alam niyo, may pressure ngayon ang mga prosecutors kasi bagamat sinabi ni judge, yung presiding judge na babaeng English na, hanggang ngayon, nakagtutulungan pa kayo sa investigasyon. Parang booking sila na, bakit kayo nagsampa ng kaso na hindi pa tapos ang investigasyon? Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa kayo. So anyway, na-booking nga sila at under pressure ngayon ng prosecutor kasi kinakailangan na nila tapusin ang investigation. Bakit? Kasi kinakailangan na sila magsampa ng pre-trial brief. In fact, ngayon ang deadline at 30. Ngayon ang deadline. Kinakailangan after today, ang mga ebidensya na hindi nakasaad sa pre-trial brief, hindi na po pwede. Ang aking kutob, dahil nga hanggang ngayon nagkukumahog pa sila sa ebidensya, wala talaga silang ebidensya, kundi yung mga sinungaling na Las Cañas, Bato-Bato, at Garma. No? Yung Garma na yan, talagang ang kapal ng mukha dyan, hindi ko maintindihan. Talagang sobra-sobrang binipisyong nakuha kay Tatay Digong, tapos ngayon nagtataksil at nagsisinungaling pa. Anyway, ang mensahe niya talaga sa mga hurado, sa mga judges,
In the first place, yung ICC na, yung Assembly of State Parties na, ang nagsisante kay Karim Khan dahil siya ay hindi mabuti ang pagkatao. Natural, sa kaso ni Tatay Digo, siya rin ay nagsinungaling dahil hindi isiniwalat yung kanyang conflict of interest. Repasuhin ang ebidensya kasi in the first place, hindi po pwede maging krimen ang isang valid state policy laban sa pinagbabawal na droga. So yan ay dahilan para outright na madismiss ang kaso at tignan din yung posibilidad ng interim release dahil ang isang 81-year-old na natutumba na may bed sores, hindi na po pwede yan para tumakas pa, hindi na po pwede yan para ma-influensyahan pang investigasyon, takutin ng mga biktima at talagang paghimasukan ang mga ebidensya laban sa kanya. Alam niyo po, kauna-unang pagkakataon na ganitong kakomprehensive ang naging mensahe ni VP Sara. Dalawang bagay ang sa tingin ko na naging dahilan kung bakit ganito ka-comprehensive na ang naging banat ni BP kay ICC. No? Unang-una nga, yung pressure na nararamdaman na ngayon ng mga mahistrado galing sa Amerika na pwede nilang gamitin itong kaso ni Tatay Digong para yung mga estado na kasapi na ng ICC wag sumunod sa Amerika at manatili, o di naman kaya mga bago pang mga estado ay sumapi. Kasi nga kung talaga magbibigay sila ng tunay na katarungan, lalong may pag-asa ang ICC na mabuhay kaysa mapatay na nais mangyari ni Trump. At pangalawa, dahil tingin ko, veterano talaga yung abogado niya ngayon. Na alam ng abogado na walang masama kung magsalita ang isang anak dun sa mga bagay-bagay na hindi mabanggit ng mga abogado. Kasi ang babala naman ng hukuman para sa mga abogado na magsalita sa labas ng hukuman at hindi sa loob. Hindi naman abogado si BP Sara ni Tatay Digo. So pwede siya magsalita. So yung mga gusto sabihin ng mga abogado, nasabi ni BP Sara na ibang estilo ng Kaufman before kasi gusto ni Kaufman, siya yung nasa spotlight. Ito, yung mga abogado, walang pakialam sa spotlight. Kasi naman, kung ikaw talaga pinakamagaling sa international criminal law, bakit mo pa kinakailangan na ikaw yung magkaroon ng spotlight, no? So, pero yung mensahe sa tingin ko, aprobado yan ng mga abogado. Pero hindi pwedeng pulaan kasi hindi naman abogado ni Tatay Digo si VP Sara sa ICC mismo. Yung babala ng hukom, lalong-lalo na yung babae, ay babala sa mga abogado na humaharap sa ICC. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo sa hukuman, huwag sa labas. At alam nyo, dahil nga sa pressure ngayon na nararamdaman ng ICC sa tingin ko, baka yung talumpati niya na maging dahilan para nga ang ICC repasuhin kung tama ba na crime against humanity, ang war against drug, na samantalang lahat naman ng estado ay talagang linalabanan ang droga. At tama ba na panandalian, walang interim release si Tatay Digong, ngayong 81 years old na, hindi na makalakad, may mga bed sores, at hindi na po pwedeng manakot ng kahit sino. Sana nga po, ipagpatuloy natin ating pagpapadasal para mapalaya na si Tatay Digong. Pero bago po ako magtapos ano ba naman yan? Yung isang tabloid, hindi bale, online lang naman yan. Sinabi na, ano ba yung sinasabi ni BP Sara? Na siya daw ang sabi niya, ang kanilang reporting ay magbabayad daw ng 5,000 si BP Sara para patayin ang mistress ng kanyang asawa. Unang-una, wala pong mistress si Atty. Mans. Kung meron siyang mistress, madidisbar siya. Ang sabi lang ni Inday Sara, kung halimbawa, ako'y nalaman ko na merong kabit itong asawa ko, 5,000 lang po pwede ko nang papatay. Ang kanyang mensahe, ganyan ang pong kamura ang buhay ng tao sa ilalim ng bangag. Hindi po niya sinasabi yun as a matter of fact. Ang sinasabi lang niya, masyado ng lantaran ngayon ang gun for hire at patunay na nagkakaroon na ng breakdown sa peace and order sa ilalim ni bangag. Hindi po literal yun. Ano ba naman yan? Malinaw po yan sa kanyang talumpati. At kung hindi nila nakita yan, hindi na kasalanan ni BP Sara yun. Kasi ang may kasalanan na dyan ay talagang maduduming isip na hindi tinitignan ang konteksto ng sinasabi ni BP Sara. Isa pa yung Paksilika, pinagpipestahan si BP Sara. Wala kayong pakialam kung ayaw magkomento ni BP Sara sa Paksilika. Bakit? Yan ngayon ay major initiative ng Amerika. Alam kong tunay na damdamin ng mga Duterte. Sila ay talagang tutol kung
ilalabas sa jurisdiksyon at soberenya ng Pilipinas ang teritoryo ng Pax Silica. Pero hindi dapat magsalita ng ganyan ngayon si BP Sara dahil alam niya na ang Amerikano po pwedeng maging hadlang para siya ay maging presidente. At sa ngayon, ang importante talaga, masalba muna ang Pilipinas. Masalba tayo sa ilalim ng isang bangag ng presidente na kumakaladkad sa atin sa isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. Okay? So maraming salamat po. Maraming salamat and kudos to BP Sara. Napakagaling ng kanyang katalumpati at itaga nyo sa bato. Kung makakalabas si Tatay Digong, may kinalaban po yung talumpati niyan. Dahil yan ay galing sa puso, galing sa puso ng isang nagmamahal na anak, na isang abogado rin, na naninindigan para sa katarungan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Ito po ang inyong spokeshari nagsasabi, thank God! Ano ba, Friday na ba? Wala na akong sense of time. Teka muna, Wednesday kasi, kahapon nagsalita si BP Sara, Thursday, bukas pala Friday. Mabuti na lang, isang tulog na lang, thank God it's Friday. So bukas, thank God it's Friday. Salamat po. And gaya na aking palaging sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.